Ano ba dahilan kung bakit natanggal siya sa pension? Nagka-problema doon sa signature niya, naging initial lang, tapos Masamok. Instead na si Drito Masamok, isulat niya, naging si Masamok lang. Ano nangyari sa paa niya? Dahil nagkabit po siya ng sa bukal, yung nakapitan niya po, bumagsak, nabiak. Yung kabiak, yun po ang gumulong sa paa niya. Isang buwan na hindi ka nakatanggap ng payout pension? 3 months po, sir. Bakit 3 months? Per quarter po kasi. Per quarter. Opo. Yung first quarter dapat nakatanggap ang mister mo. Opo. Second quarter? Yun po yung June, 6,000 po natanggap. Yung third quarter? Wala na pong natanggap. Parang nakakalito na parang sabi niya, every quarter dapat makakatanggap sila ng payout daw ata. Na first quarter nakatanggap siya, second quarter hindi, at third quarter hindi pa rin. Ngayon, pagpasok po ng July, August, September, third quarter na po yun, nakatanggap pa po siya noon. Pagpasok po nitong October, hindi na po nakakuha. Kasi nga po, ang inila po kasi nilang papers, kumbaga po, may problema po doon sa sa attachment po, sir. May problema po sa signature. So, ang nangyari po, hindi po siya pina-payout. Pumunta po dito yung coordinator the other day. Sabi naman po kasi ng aming ng DSWD, hindi naman po pwede ang kukuha po ay ibang tao. Para sa mga anak ni si Drito Masamok, sana alalahanin nyo yung papa nyo, hindi naman kayo pinabayaan eh. Sana maawa kayo sa tatay nyo. Huwag nyo na akong tingnan, yung tatay nyo na lang. Virtual ha? O sige, upo kami lahat, ikwento mo na lang kung paano pagtutour guide. I-imagine na lang namin, use our imagination. Nakita na namin yung result. Hiking tayo ha? Mayroon ka ng payout doon sa kay mister. May pay-in ka pa sa amin, 3,500 plus 3 equals 6,500. Thank you po, sir. Paglabas mo rin, panalong-panalo. Lumapit po ako sa Bitag. Tungkol po ito sa DSWD, sa National Pension sa aking kinakasama na si Drito Masamok. Dahil po sa problema doon sa pension, hindi ko po nakuha. Tapos tinanggal po nila kaagad sa National Pension. Ngayon, hindi nakuha nung October 29, binigyan ko ng authorization yung aming organizer para siya na ang kumuha, kaso hindi rin po naging valid yung authorization. Kaya naman namin hindi nakuha yung pension nung October 29 kasi po naka-confine po siya sa Tala Hospital. So ako naka-quarantine ako bilang bantay. Bawal magpalit. Saka walang makakapalit sa akin dahil dalawa lang po kami mag-asawa eh. Mag-isa lang po ako nagpo-provide sa kanya. Ako lang halos lahat kang kumikilos para sa kanya. Ang concern ko lang po, bakit ganun sila kabilis magtanggal? Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan nyo ako sa problema ng aking kinakasama. Maraming salamat po. Ang mister mo, ang kinakasama mo, nasa bahay ba or nasa bahay nagpapagaling? po. Opo. Ano nangyari sa paa niya? Last year po, March 28, nagka-fracture po siya sa kabundukan dahil nagkabit po siya ng sa bukal. Galing sa sapa, papuntang kubo namin. Okay. Tapos, yung nakapitan niya po, bumagsak, nabiak. Yung kabiak, yun po ang gumulong sa paa niya. Okay. So, ayan, yun ang naging nagka-fracture. dahilan. Opo. Tapos sinugod siya sa ospital. Opo. Okay. Nang sinugod siya sa ospital, ilang buwan siya sa ospital? Sa East Avenue muna po, kasi last year pa po yan eh. Sa East Avenue muna po, 2 buwan kami halos doon. 2 buwan sa East Avenue. Pinagaling muna po yung sugat niya. 2 months, ano? Opo. Ano po yung... 2 buwan siya na ospital doon. Opo. Tapos lumabas po kami last... April, May? March, April, May po. Lumabas May kayo ng 28 ata, Alright, sir. so May. Okay, huh? Lumabas po kami, tapos nagpagaling muna po siya nung sugat niya kasi nauka, binalatan po dito. Nung kumuha na siya ng, ano ba to, pension sa OSCA or ano ba to, tulong? Ano ba to? Pension po, monthly pension po doon sa OSCA, sa National Pension. Sa DSWD? Opo, galing na raw po ng DSWD yun. Sige, tatanungin kita, ilang buwan siya na simula last year, nakakatanggap siya noon? Hindi po. Buwan-buwan? Ito lang pong June. June lang? June po, nag-start siyang mag-pension. Okay. Dati po, nakakuha siya 1 beses sa localize sa munisipyo. Okay. Sige. Tapos, okay. Sige, ganito lang ha, para medyo wag na tayo mawala, no? Diretso na kita.
So, ang sinasabi mo, 2 buwan siya ng ospital. Opo. Dahil 2 buwan siya ng ospital, hindi siya nakapagsabi na nasa ospital siya. Hindi pa po siya noon nakapagtanggap ng pension. Ano ba dahilan kung bakit natanggal siya sa pension? Kasi po, nagka-problema doon sa signature niya, naging initial lang, tapos masamok. Instead na si Drito Masamok, isulat niya, naging sige. si Masamok lang. Alright, so naayos na yun. Ipinaayos ko po, kaso nung pagpunta ko po sa ospital, di na ako nakalabas ulit. Sa Tala Hospital na po kami noon. Di na po ako nakalabas kasi naka-quarantine na po ako dahil bilang watcher. Tatanong ko lang sa iyo, no? So, ang gusto mo sabihin, 1 buwan na hindi ka nakatanggap ng payout pension. Bali po, yung 3 months po, sir. Bakit 3 months? Per quarter po kasi. Per quarter. Opo. Yung first quarter, dapat nakatanggap ang mister mo. Opo. Nakatanggap po siya nung first quarter. First quarter. Yung second quarter? Yun po yung June, 6,000 po natanggap. Yun ang unang-una niya. Sige, yung third quarter. Wala na pong natanggap dahil Pero sa na second signature. quarter, nakatanggap siya. Opo. No, first quarter, nakatanggap siya. Wala pa po. Pinagsama po yung first tsaka second. Alright. Ang problema natin dito ngayon ay tinatanong ko kasi parang baka nalilito po kayo na baka akala ninyo pension monthly. So, ito yung mga lubas na parang ayu-ayuda ata ito eh. Sige, kausapin muna. Manuel Camacho, OIC ng Office of Senior Citizens, Oscar Rizal. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Manuel Camacho. Correct us dito, sir. Parang nakakalito na parang sabi niya, every quarter dapat makakatanggap sila ng payout daw ata. Na first quarter nakatanggap siya, second quarter hindi, at third quarter hindi pa rin. Tama, parang gano'n. Ano ba tong sinasabi niya po rito? Yes, sir. Actually po, yung first at second quarter po, bali per semester po yun. Opo. Per semester, dati po kasi ang bigayan po ng Quarter. SOCPEN, dati po ay every semester po. So, Okay. 2 semester po sa loob ng isang taon. Okay. Ngayon, pagpasok po ng July, August, at September, bali third quarter na po yun. Then, nakatanggap pa po siya noon. Okay. Kaya po pagpasok po nitong October, hindi na po nakakuha. Kasi nga po, ang kinila po kasi nilang papers, kumbaga po, may problema po doon sa attachment po, sir. Hindi po nila sinabi, sir, na meron pong nasa ospital. Okay. Okay na po doon. Ang ano lang po dito, nang hinihingi po ni Paymaster po yung kanyang attachment, may problema po sa signature. So, ang nangyari po, hindi po siya pina-payout. Ang nangyari, pumunta po dito yung coordinator the other day. Na nasa hospital nga po. Okay. Sabi naman po kasi ng aming ng DSWD, hindi naman po pwede ang kukuha po ay ibang tao. Okay. Hindi naman sinasabi ko for every rule there's an exemption. Pero paano po makakalabas? Fractured pong paa. Nasa loob po ng hospital. Hindi rin makalabas po yung misis kasi na-quarantine din sa hospital. Hindi sila pwedeng palabasin. So, sino pong kukuha? Ngayon ko lang po narinig yung ganyang kwento, sir. Okay, Sana sige. po nasabi Okay lang po, sir. Tinatanong ko lang. Just in case Yes, kung may yes, nakikinig po sa atin, Yes, gusto po, ko yes, lang po. mangyari na para malaman ng iba kasi baka malagay yes, sila yes, sa yes. ganitong Opo, klaseng opo, estado. opo. Wala po kami, hindi po namin trabaho maghahanap po ng sisi, ano? Yes, Para po, yes, siguro po, yes. gusto lang namin maging malinaw din kasi nakakalito na po yung mga ayo-ayuda, sir, eh. Nakakalito na puro yung mga payout eh. Nakakalito na kasi yung mga tao ngayon parang feeling entitled na po sila eh. Yes, So, makakatanggap pa po ba sila ng... Kasi ngayon lang po pumunta ang misis dito, kalalabas lang po nila sa ospital at ini-expect po nila makakatanggap po sila ngayong, I don't know, the third quarter, sinasabi mo, first semester every 6 months, tama? Ang tanggap po ngayon, sir, ay nasa fourth quarter na po. Unang October, November at December. So, magkano pong matatanggap nila, sir? I'm sorry. 1,000 per month po, bali 3,000 po yun, sir. Okay. Siguro, sir. So, in other words, ngayon, alam niyo na po, sir, yung problema na ngayon nakaabot lang sa inyo, na hindi ko Yes, po po. kayo pwedeng sisihin. Pwede po natin matulungan na lang po to, sir, para pangangailangan po nila dahil nga doon sa bali po yung paa ng senior citizen. Kaya yung kanyang kinakasama lang ang nag-aasikaso sa kanya. So, makakaasa po ba sila, sir, dito sa third quarter payout or fourth quarter? 2 beses ba sila makakatanggap? Yun pong inaasahan po ng misis. Yes, sir, pero ang may bibigay na lang po namin ngayon ay nasa fourth quarter na po. So in other words, yung sa third quarter, dahil kulang sa signature, parang nag-lapse na yon, parang expired na, hindi na po pwedeng Opo, ibigay. kasi nagkaroon po kasi na replacement po dyan, sir, eh.
Anong ibig sabihin ng replacement, Yung mga sir? replacement po kasi sir, mga validated din po ito nang galing din po sa DSWD. Sir, ang OSCA po kasi sir, hindi naman po nagde-decide regarding po sa mga ganyang pagbibigay. Ipinapaalam din po namin ito sa DSWD, sa region. Okay. Opo. So, nagkausap na rin po kami sa region sir ng staff nila at Okay. sisikapin po na maayos po ito. Okay. Itong- So in other words, ang asahan po ng Mrs. Sir, makakatanggap na lang sila ng 3,000 ngayong last quarter, fourth quarter. Yes, Tama? sir. Yes, sir po. At Yes, yung sir. third quarter na tapos na yon dahil yung anumang bagay na yon Na-liquidate. Yes, na-liquidate na. Okay, sige. So, pero dapat sir, kung tama lang yung signature sir, siguro, kung medyo nalaman nyo rin, ma-release nyo. Kaya lang, hindi nyo po alam kasi wala naman nagsasabi na sa hospital. Wala po kasi sir na ganun pong impormasyon sir eh. O, sige, ganito sir, ha? Yes, sir. Yes, Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para magkaroon ng kaliwanagan at malinaw, ano? Baka sakaling mangyari man po ito sa ibang mga lugar, siguro kabisado yun sa OSCA po kayo. Siguro sir, bigay na po kayo ng advice na kapag ang isang senior citizen nagkasakit at medyo hindi naman malalaman agad, kung minsan nakakalimot, senior na yan, or kung minsan walang anak, or kung minsan dalawa na lang silang asawa niya, at hindi agad nasabi na sa hospital, at nagkaroon ng kunting technicalities, hindi tama yung terma, dapat right away ipaalam sa OSCA. Tama? Yes, sir. Tapos, ayusin agad yung lahat mga papeles para hindi ma-liquidate or para malusaw yung kung saan man na baka na ibigay sa'yo. Baka sa fourth quarter na nga tayo ngayon. So, sige sir, magpaliwanag po kayo sa mga tao para maiwasan po natin ganung klaseng problema, sir. Lahat po sa mga lalo na po doon sa mga senior citizen po, na alam po nilang magpi-pay out po sila quarterly at aalis sila, dapat po magpaalam po sa coordinator. Kasi sir, ang iniiwasan po kasi namin, pagka nag-answer po, ibabalik po namin yan sa DSWD. At ang mangyari po nito, hindi maganda para sa LGU ito kasi ang sasabihin po ng DSWD, hindi niyan mapala kailangan ng pera. Bakit may sukli pa? Bakit binabalik niyo pa yan? Yung budget na yan ay para sa tao. Ngayon, kung hindi ito maibibigay, ma-answer, babawasan kayo ng isla. Yung po yun, ibibigay na lang yan sa ibang mga bayan na talagang nangangailangan yung kanyang silang senior citizen ng tinatawag na social pension. Pangalawa po, sana naman po magkaroon din po ng aral din sa iba na ang dapat lamang po talagang tumatanggap nito ay indigent. Andun po sa tinatawag na Republic Act 9994 na dapat po frailty, sickly and with disability. Pangalawa, dapat pong walang tinatanggap any pension coming from the government like SSS, GSIS. At yung pong isa na dapat wala na talagang source of income at wala talagang tulong na nakukuha sa kanilang relative. Okay. Sana po maging clear po ito dahil akala po na maraming senior citizen na pagka senior citizen sila, entitled sila sa tinatawag na batas na ito. Dalawang batas naman po ang binibigyan na sila, yung 9257 patungkol dun sa 20% discount. Andyan din po yung 10645 para sa PhilHealth na libre na po sila sa pagpapagamot. Yung dalawa pong yun, sapat na. Huwag na pong agawin yung para dun sa mga indigent na talagang kailangan. Ayun, sir. Sir, ang malaking bagay na po yung nasabi nyo, hindi lang po para sa Rizal, kundi I'm sure the rules apply to all. Isa lang naman po siguro, no? Nakapagbigay linaw na po kayo. Maraming salamat po, sir. Ha? Sir, just pahabol lang po, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir, ang amin pong sabayan po ng Talban, sa kabuuan, sir, ay humigit kumulang, sir, is nasa 25,600 plus. Yung po nasa amin data. Ang nabigyan lang po, buong Talban po yun, 11 barangay. Ang nabigyan lang po ng national government, is DSWD, ay 5,418. Bakit po? Yun lang po ang binigay po na islat allotted sa bayan ng Montalban. Okay. Ganyan po, yung sa local naman po, 2,444 na pinaghahatian pa po ito ng 11 barangay. Ayun. Kaya po yung iba po, sana naman po maanawa po na aking mga kababayan sa Montalban, pero huwag masyadong umasa na lahat sila entitled. Okay. Kaya nga po, sinisili po na dapat andun po doon sa, nakapasok po sila doon sa batasan RE 1994. Okay. At the same time, laging nakikipag-ugnayan sa coordinator, lalong-lalo na kung indigent talaga, sir. Tama? Yes, sir. Yes po. Alright. Thank you so much, Mr. Emmanuel Camacho, OIC ng OSCA, Rodriguez Rizal. Mabuhay po kayo, sir. Intindihan mo na, Mrs. Okay, so, ngayon, may makukuha po kayo. Last quarter. Kaya lang yung
napakarami pala sa Rizal, 24. Kaya lang nabigyan 5,000 lang kasi sinusuri talaga. Lalo-lalo na yung wala talagang pagkukunan, walang SSS, wala talaga kapareho sa kinakasama mo. Di ba? So, ayun, nakapagbigay linaw na ba? Opo. Okay, importante lagi kayo makipag-ugnayan sa coordinator ninyo. Na? Opo. Pag medyo na ospital, kung saan man, ipaalam nyo. Okay? Kasi kung minsan nangyayari sa ibang probinsya, nakikita namin kapag medyo hindi nalaman ng coordinator, hindi naman basta-basta binibigay yan. Di ba? Wala po siguro nagparating sa kanya. Hindi, ikaw dapat nagparating, siya dapat nagparating, o dapat may tatawag doon sa coordinator para nung sa gano'n, nakatimbre na, hindi na sasauli. Sabi nga nila, pakinggan mo to, importante para doon sa nakikinig. Kapag yung senior citizen na may sakit na walang SSS, wala talagang pinagkukunan, pero hindi nakaabot sa coordinator na may sakit, yung pera na yun, mananatili doon lang. So, sa inyo, matagal na walang nakapagsabi, nasa ospital kayong pareho. So, anong nangyari? Yung pera, sinauli. Hindi maganda para sa lokal na pamahalaan, bakit na ganyan? May sobra. So, ibig sabihin, hindi magandang parte ng DSWD. Akala pa namin tama lahat to, ba't na sinasauli? Ganun nangyayari. Nagiging, kumbaga, napapataw pa na parang pasobra yung napapasobra yung ang LGU. So, sa inyong estado, i-advise ko, makipag-ugnayan lagi sa inyong coordinator. Para malaman kung saan kayo, para hindi mawala yung sinasabing pension na, or tulong na rin. Hindi to pension tulong na rin. Parang quarterly. Ha? Okay. So, 1,000 kada buwan. Di ba? Okay. Per quarter, 3,000. Tama? Opo. O 4 na sinasabi natin, quarter yan, di parang 3, 6, 9, 12 sa isang taon. Opo. Tama? Opo. Magkakaintindihan na tayo. Opo. Okay ka na? Medyo. Medyo ka na. Manawagan ka doon sa mga anak. Para sa mga anak ni Sidrito Masamok, sana alalahanin nyo yung papa nyo, hindi naman kayo pinabayaan Nung maliit pa, hindi namin kayo pinabayaan, nag-aral kayo. Sibuyat hanggang nag-college ako pa nag-enroll sa'yo sa PCCR. Sana isipin mo man lang yun, hindi man ako sa nanunumbat. Kaya lang naawa na ako sa tatay nyo Mag-isa lang ako nagpo-provide para sa kanya lahat. Magmula sa estabi nyo hanggang sa Tala Hospital. Naubos na ang mga alaga ko kabebenta para lang maitustos sa ama nyo. Halos mamalimos ako sa mga kapitbahay, sa mga camping site, resort, para lang matustusan sila. Kung kayo naman nakaalala sa ama nyo, sana tulungan nyo tatay nyo. Kaya sana maawa kayo sa tatay nyo. Huwag nyo na akong tingnan, yung tatay nyo na lang. Salamat po. Ilan tayo lahat? 10. 10 lang mga mga turista. Pero nakapikit ang aming mga mata, ini-imagine namin, babayad kami sa iyo ng 350. 10, 3,005. Hindi ka lugi rito. Sir. Mas mataas pa sa kinita ng mister mo, payout. Kami, hindi rin payout. Di ba? Anong tawag dito? Ha? Pay-in. Pay-in kami sa iyo. Okay? Dito ka sa amin, so pay-in kami. Doon, payout ka. Okay, so pay-in plus payout equals panalo ka ngayon. Advance Merry Christmas sa iyo, ha? Merry Christmas. Lahat kayo, ha? Ay, ikaw, dapat may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron pa atang isa nakatago dyan. Casey! Okay. 10, okay? Sigurado na yan. Check yun. Shoot sa banga. Make 3-5 ka na. Akyat po kayo sa Balagbag, sir. Ha? Akyat po kayo doon. Hindi, dito. Imagine, uupo kami sa mga silya, makikinig ka, tapos makikinig kami sa'yo, nakapikit. Saan nakikita nakapikit? Tinuturo mo kami. Ha? Okay po. Okay? Sige yan. Okay na tayo. Opo. Mayroon ka ng payout doon Thank sa you. kay Mister. May pay-in ka pa sa amin. 3-5 plus 3 equals 6-5. Kasi virtual, ha? Sige, uupo kami lahat, ikwento mo na lang kung paano pagtutour guide. I-imagine na lang namin, use our imagination. Nakita na namin yung result. Hiking tayo, ha?
Thank you po, sir. Paglabas mo rito, mayroong panalong-panalo ka na. Ha? Salamat. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, bitag, lalabang ka, di kayo iwan. Ako po si Ben. Sir Ben, Sir Carl, maraming salamat po sa tulong nyo at sa action. God bless